Mahilig talaga ako magluto to begin with. And isa sa mga highlight sa akin sa pagka-camping is yung pagluluto. Pero kasi alam mo yun, madalas ang lulutuin mo, noodle, inihaw, sinigang, liempo, sopas. Parang ngayon naisip ko naman in this next episode, bakit hindi ako gumawa ng yung tipong social na putahe? Yung tipong maala MasterChef. So, sabi ko, is it going to be a challenge? Fine dining tayo this time? I guess. Challenge accepted. Now, from our last camping trip kasi, nahook na talaga yung friends namin si Kay at si Aaron sa pagka-camping. So, nag-request sila ng isa pang hirit ng camping. So, ngayon, ang mangyari in this episode, kami lang ulit apat, si Kay, si Aaron, ako, si Joanna, at si Udon. Tsaka yung anak nila, si Auntie, mag-camping daw ulit, pero ang gusto nila ma-experience yung malapit naman dito sa amin, sa Laguna. So, 2 episodes ago, nagpunta kami with the Motocampo team, nagpunta kami sa The Rio at Magdalena. So, dun yun sa may, malapit sa Barangay Dingin sa may Pagsanaan. Pero Magdalena border na. Although, maganda talaga doon. Ang problema lang, 2 episodes ago, ang init kasi summer kami nag-camping. So, this time, medyo makulimlim nga yung ulap. Let's try again. Tsaka naiba na yung layout ng The Rio at Magdalena kasi nga dahil dun sa bagyong Karina na tamaan din sila. So there will be differences sa layout, tsaka nabigyan na kami ng assignment kung saan magka-camping kasi nga na yung dating pwesto na pinagkakampan kinamp namin bawal na kasi nga parang dinaanan ata ng mataas na tubig. So tumaas yung ilog. Wala na, pinagbabawalan muna nila for safety reasons. So, bigyan natin ng second chance. Tapos, okay naman din daw kay Laki. So, all goods, diba? So, dun tayo. Sa Rio, kuya? Okay. Ayan, on the way, the last final stretch. Actually, may nagtanong sa akin kung from the last camping kung may kaya ba sedan dito. Well, kaya naman kung tutusin. Actually, may kasama kami dito naka-Wigo, tapos naka-CRV. It's just siyempre ngayon, tuyo. So, alanganin siguro pagka maulan kasi maputik yung daan. Although, rough road, hindi nga lang siya, kumbaga, hindi siya tatama sa pangilalim ng mga sasakyan. Pero na lang kung lowered kayo. Pero kung ang sasakyan mo naman van, SUV 4x4, easy talaga, kayang-kaya talaga. Siguro, wala naman siguro magkakamping dito ng sobrang lakas ng ulan. Pagka inabutan ka naman siguro ng ulan, yun nga lang, ingat-ingat lang ng konti, saka mapagmatsyag ka siguro
sa surroundings mo, kung kakayanin pa ba ng sasakyan, lalo na kung nakasedan ka. The place here is okay, by the way. Maganda, matino ang CR, sementado, maayos yung may bidet, maayos yung sink, may supply ng tubig. Hindi na siya masyadong raw. So, yung mga kahit semi-glamping, okay na. Pwede naman na. So, malawak, maayos. Pero, ang pinaka-highlight kasi talaga nitong place na to, kaya dito ko dinala sila Kay at sila Aaron, is because, dito, pwede kayong mag-family bonding. And ang pinaka-highlight kasi talaga dito is, ayan o. Yan. Yung ilog. Yan. So, dati, from our previous episode, pwede kang mag-camping dyan, dun sa may baba, banda dun sa dulo. It's just that ngayon, dahil nga dun sa recent na bagyo, tumaas na talaga yung tubig. As in, mataas talaga na kahit sasakyan lamon, kayang lamunin. So, nasira yung camp 2, camp 3 nila yung nasa baba. Kaya karamihan sa atin, or the only camp na pwede lang talagang pwestohan ngayon dito sa Rio at Magdalena is yung camp 1 dito sa taas. Pero regardless, ang laki pa rin nung ground dito sa taas. So, I guess that's 1, 2, tapos kami 3, pwede pa 4, 5, 6. Kung pipilitin mo 7, kaya talagang ma-accommodate dito sa Rio at Magdalena. Sige, so magsi-set up na kami ng camp dahil late na at baka mahirap na rin pag nagkatamaran. Alright? So, ang ating menu for tonight is Australia. Okay, grilled, anong tawag dito? Grilled lamb rocks. Grilled lamb rocks with truffle mashed potato. And then, sasabayan natin ng kanin. Kasi, Pinoy tayo. Pero ang naging inspirasyon lang naman kasi talaga nung dish was nanggaling kami ni Joanna sa isang restaurant sa Alfonso, Cavite, sa Marsha Adams. Meron silang parang grilled lamb with anong tawag dito? Grilled lamb. Tingnan nga ba yan? Grilled lamb with basta nalimutan ko na. Teka, tingnan natin. Yon, grilled lamb chops with goat cheese, milk cheese ganun. In short, in Tagalog, inihaw na tupa na may kesong puti. Pero yun, basically that's the inspiration of the dish kasi grabe ang ganda ng pagkaka-presentation nila. Pero hindi naman sa mahirap gawin, hindi siya very technical, and at the same simple lang, pero at the same time, pag na-execute naman natin ng tama, masarap naman ang kalalabasan. Hopefully. Tapos, sila Kay, ang putahe ni Kay is truffle pasta. So, double down on the pasta tayo tonight. Okay? So, i-defrost ko na to, ihiwain. Tapos, kailangan nating i-season, grill na tayo diretso. Alright? Gawin natin dito, lalagyan natin ng
Sama kayo sa video. Kasi ako Ay! video. Huli! Nahuli sa video! Nakakaya! Akala ko naman, pahirapan taktakin to. Ano? Saan mo rin sa vlog, kasama na yun. Kasama nang nahulog yung ano. Lahat. Half yung butter. Okay. Wala silang container. Mm. Ubus na yun. Ano? Ma. Open ang fire! Okay. Ito. Medyo maalat kasi yung chopping board may asin. Pinagpatungan. Sige. Okay. Yung lalaglag eh. Hati kayong dalawa. Sabi no? Ha? Kaya na tayo? Huwag na natin gawin to. May kanin na. Okay na yung mashed potato eh. Mas about juicy. Wag na yung pasta mo. Ako? Hindi ah. Magpapasa sa pasta pa. Hello. Ako? Eh, yung pasta, ang alat din eh. Lahat na luto ko malalasa yun. Ganun. Walang lasa yung mga ulam niyan sa bahay. Ito. Oh. Dami pa niyan. Ayan. Tapos, gravy. Woohoo! Parmesan nakakabot sa chicken. Ayan natin ang konting mushroom. To your life. Ooh. Ooh. Ang pangit. Daddy na. Daddy na. Ay, dapat bigay ko. Ayan. Dami na. Diba? Ay, dami na. Pwede na siguro yan. Ay, sige. Pwede na siguro yan. Hindi, ito na lang. Tingnan nyo guys. Tikman mo na yung lamb. Sige nga. Sige nga. Ate, ano ba? Medium rare ba? Ah, hindi. Medium. Pwede na. Sarap. Lasang lamb nga rin yung gravy. Ay, kaya plato mo. Ano? Ganun na lang ba? Sarap. Naghalo-halo na lahat. Ganon din yun, maghahalo-halo sa tiyan yan. Good morning. Sarap ng tulog ko. Although medyo maikli kasi nadulog na kami ng mga around 2 o'clock kasi syempre nagkwentuhan pa. Pero end ngayon is 8:30. So medyo maikli 6 hours. Pero pwede na ako kayo ng sarap ng tulog. About last night's challenge, I guess pwede na nating sabihin success na yun, diba? Nagustuhan naman nila Kay, nagustuhan din naman nila Aaron. Pero ang highlight kasi dun, katulad nga nila Ninong Rai, si Chef JP, si Sir Chavi, si Baguio Mountain Man.
kung makikita mo naman yung mga ginagawa nila dun sa mga vlog nila na pagkain, hindi naman ganun ka-complex. Pero you see everyone na natutuwa dun sa mga pagkain niluluto nila. Of course, makikita mo maganda yung mga gamit, kompleto, ang dami. Tapos, syempre, may mga assistant chef pa sila. Isipin mo naman, they are cooking for what? A group of, sabihin na lang natin, mga 20. Kasi syempre, pagka nagka-camping sila, gumagawa sila ng episode, ang laki-laki naman talaga ng community na dala-dala nila, including sila Sir Joel of Overland Kings. Ano lang naman to, it's a proof of concept na, alam mo yun, yung sa mga mahilig magluto dyan, and I'm quite sure you would agree na hindi naman kailangan napaka-complex ng iyong kusina sa camping para makapagluto ng masarap. Kagabi, 2 burner, o pwede nga pagtyagaan ng 1 burner, tapos 1 griller, ihawan, ganun lang, okay na. Nakagawa na tayo ng masarap na pagkain. And, syempre, parte na rin ng pagiging cook ba or mahilig magluto ang pagiging resourceful pag nagluluto. So siguro yung iba diyan may talaga may mga tips or hacks para mapadali ang pagluluto at paano gawing simple pero masarap ang pagluluto. So yun lang. Siguro ngayon naman breakfast and lunch bago kami umuwi normal na lang kasi ang hirap din naman yung ituloy natin challenge hanggang almusal sa lunch. Ayun. So ayun, sige. Bago ang lahat, magkape muna tayo. Good morning, guys. Homies in the bag bumping loud. You know, we ain't got no worries. This my own. I don't plan on leaving. There ain't nothing better than the west side. That's right.